Isang gabi, biglang bumalot ang lagim sa industriya na zona ng Calle General Pio Valenzuela sa Valenzuela City. Bandang 10:30 ng gabi, nabasag ang katahimikan nang may marinig ang mga residente na isang mahinang ungol mula sa isang abandonadong bodega na matagal nang walang nakatira. Sa simula, inakala nilang tunog lamang iyon ng mga ligaw na hayop na madalas gumala sa lugar. Ngunit nang unti-unting lumakas ang ungol at naging parang isang tinig na humihingi ng tulong, naglakas loob ang ilang residente na lumapit. Gamit ang kakarampot na ilaw mula sa kanilang mga cellphone, itinulak nila ang kinakalawang na bakal na pintuan ng bodega. Isang masangsang na amoy ng alikabok at halumigmig ang sumalubong sa kanila. Sa likod ng mga nakatambak na sako ng semento, isang anino ang gumalaw. Doon, natanaw nila ang isang dalagita, ang mga kamay at paa ay mahigpit na ginapos ng taling raffia. Ang suot niyang damit ay marumi at may punit sa ilang bahagi. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang mga mata niyang dilat sa takot at ang buong katawan niyang walang tigil sa panginginig. Nagkagulo ang mga residente, nagsisigawan at humihingi ng saklolo. Isa sa kanila ang mabilis na tumawag sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Wala pang 15 minuto, dumating ang patrol car ng Valenzuela City Police Station kasama ang mga medical personnel. Agad nilang inilabas ang biktima, na tinatayang nasa 17 taong gulang at hindi pa makapagsalita ng maayos dahil sa matinding trauma. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, ang dalagita ay hindi taga roon. Nalaman lamang ang kanyang pagkakakilanlan nang makita ang isang school ihi na nakasuksok sa bulsa ng kanyang palda. Nakasulat dito ang pangalang ACA, isang grade 11 student mula sa isang pampublikong mataas na paaralan sa Tondo, Maynila. Nakakita rin ang mga pulis ng ilang kahina-hinalang bagay sa paligid, tulad ng isang maruming kumot, mga botelyang walang laman ng mineral water, at isa pang piraso ng tali na pinaniniwala ang ginamit din ng salarin. Nagulat ang mga residente dahil matagal ng bakante ang bodega simula nang lumipat sa probinsya, ang may-ari nito 2 taon na ang nakalilipas. Walang sinuman ang nag-akala na ang lumang gusaling iyon ay magiging tahimik na saksi sa isang karumal-dumal na krimen. Madalas kaming dumadaan dito pero ngayon lang kami nakarinig ng boses mula sa loob. Nakakakilabot po talaga, sabi ni Mang Cardo, ang residenteng unang tumawag sa mga pulis. Samantala, nilagyan na ng police line ang paligid ng bodega habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Ang paunang teorya ay kidnapping at illegal detention. Ngunit ayaw pang magbigay ng konklusyon ng pulisya hanggat hindi lumalabas ang resulta ng forensic examination at hindi pa nakukuha ang buong salaysay ng biktima. Nang gabing iyon, napuno ng mga usisero ang lugar. Ang tensyon ay ramdam hanggang sa pagbubukang liwayway. Ang tunog ng sirena ng pulisya ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hudyat ng pagsisimula ng isang malalim na investigasyon sa kasong gumimbal at naghasik ng takot sa buong Valenzuela. Kinabukasan, nanatiling nakapalibot ang dilaw na police line sa lumang bodega. Kasisikat pa lang ng araw, ngunit dose-dosenang residente na ang nagkukumpulan sa labas ng bakod, nagbubulungan at puno ng kuryosidad. Ilan sa kanila ay nakilala ang mukha ng biktima mula sa litratong kumalat sa social media simula pa noong madaling araw. Ang dalagita pala ay si Sofia Reyes, 17 taong gulang, na 3 araw nang nawawala ayon sa ulat ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, huling nakita si Sofia noong Lunes ng hapon pagkatapos ng klase. Nakapag-text pa raw ito sa isang kaibigan na dadaan muna sa isang computer shop malapit sa terminal ng jeep. Pagkatapos noon, hindi na makontak ang kanyang cellphone. Sinubukan ng pamilya na hanapin siya sa sarili nilang paraan, ipinakalat pa ang kanyang litrato sa iba't ibang community groups sa Facebook. Hanggang sa dumating ang balitang natagpuan siya sa bodega, isang balitang nagpabagsak sa kanilang mundo. Maaga pa lang ay abala na ang forensic team mula sa Manila Police District. Sinuri nila ang bawat sulok ng maalikabok na bodega. Sa paunang pagsisiyasat, nakakita sila ng mga bakas ng sapatos ng lalaki at ilang upos ng sigarilyo sa sahig sa likurang bahagi. Mayroon ding natagpo ang supot ng isang kilalang fast food chain na may lamang tira-tirang pagkain na tila ilang oras pa lang bago matagpuan ang biktima ay itinapon. Ang mga ebidensyang ito ang nagpatibay sa hinala na nanatili ang salarin sa loob ng bodega ng ilang araw. Ngunit hindi pa malinaw kung iisa lang ang dumukot kay Sofia o may mga kasama ito.
Sa isang maikling pahayag sa media, sinabi ni Police Major Jimenez, hepe ng Valenzuela City Police, ang hinala namin ay ikinulong ang biktima ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw. Sa ngayon, nangangalap pa kami ng testimonya mula sa mga saksi at hinihintay ang resulta ng mediko-legal para matukoy ang buong kalagayan ng biktima. Sa kabilang dako, nagsimula ng maalala ng mga residente ang mga kakaibang bagay na dati kanilang ipinagsawalang bahala. May nagsabing nakarinig sila ng tunog ng motorsiklo na humihinto sa tapat ng bodega sa mga nagdaang gabi. Mayroon ding nag-claim na nakakita ng isang hindi kilalang lalaki na palakad-lakad sa lugar. Ngunit dahil tahimik ang lugar at madalas daanan ng mga trabahador na panggabi, walang sinumang naghinala. Samantala, sa tahanan ng pamilya Reyes sa Sampaloc, bumuhos ang luha. Ang ina ni Sofia, na magana ang mga mata, ay walang tigil sa pag-iyak nang mabalita ang buhay ang kanyang anak, bagamat labis na natrauma. Ang kanyang ama, isang trooper ng truck, ay pilit na nagpapakatatag ngunit hindi maitago ang galit at pagkadismaya. Ang gusto ko lang ay mahuli agad ang may gawa nito. Hindi ito dapat maranasan ng anak ko, mahinang sabi niya. Nakatuon ngayon ang investigasyon sa mga footage sa mga pangunahing kalsada na patungo sa bodega. Umaasa ang mga pulis na matutukoy nila ang sasakyang ginamit ng salarin. Sa paunang pagsusuri, isang itim na scooter ang nakuna ng kamera na dumaan noong gabi na nawala si Sofia. Huminto ito saglit malapit sa lokasyon bago lumiko sa isang maliit na eskinita sa likod ng industrial zone. Nagsimulang makaramdam ng takot ang mga residente. Maraming magulang ang nagbawal na sa kanilang mga anak na babae na umuwi ng gabi o mag-isang maglakbay. Nagbago ang kapaligiran sa Valenzuela, lalo na sa lugar ng krimen, naging puno ito ng pag-ingat. Bawat hakbang at kakaibang tunog ay nagiging kahina-hinala. Sa ospital, nagsisimula ng maging stable ang kondisyon ni Sofia. Ngunit hindi pa rin siya gaanong nakakapagsalita dahil sa matinding pagkabigla. Hinihintay ng mga pulis ang tamang pagkakataon para makuha ang kanyang salaysay, na siyang susi para mabunyag kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pangyayaring ito. Lalong lumalalim ang misteryo. Sino ang salarin at bakit ang lumang bodega ang napili niyang pagtaguan? Ang lahat ng tanong na ito ay nakabitin sa hangin, nagdaragdag ng tensyon sa syudad na ngayon ay nabubuhay sa anino ng takot. Nang hapong iyon, bumalik ang mga investigador mula sa sa lugar ng krimen, dala ang mas malinaw na kopya ng footage na nakuha mula sa isang sari-sari store malapit sa pangunahing kalsada. Ang video, na maihabang 38 segundo, ay nagpakita ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at full-face helmet na tinutulak ang isang itim na scooter patungo sa direksyon ng bodega. Sa likod ng motor, may isang taong nakaupo na tila walang lakas, hinihinalang si Sofia. Bagamat hindi makita ang mukha ng salarin, kumbinsido ang mga pulis na ito na ang pinakamalaking lead nila. Mula sa malabong kuha ng plaka ng motor, sinisikap na ng mga otoridad na matukoy ang may-ari nito. Nakikipag-ugnayan na kami sa DT. May bahagi ng plaka na nakuna ng kamera at sinusubukan naming linawin gamit ang video enhancement technology, sabi ni Police Captain Renato de Guzman, ang hepe ng investigasyon, sa mga mamamahayag. Sa lokasyon, nakakita rin sila ng mga bakas ng gulong ng motor na tumutugma sa direksyon kung saan tumakas ang salarin. Ang mga bakas ay patungo sa isang maliit na kalsada na kumokonekta sa isang siksikang komunidad sa likod ng industrial zone. Agad na ginalugad ng mga pulis ang lugar at sinuri ang ilang kahina-hinalang mga paupahang bahay, ngunit hanggang sa gumabi ay wala pa ring senyales ng suspect. Samantala, kumalat na ng husto ang balita sa social media. Naging trending sa mga lokal na platform ang hashtag na gabing lagim sa Valenzuela at nasaan si Sofia. Maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang galit at pag-aalala, lalo na ang mga magulang. May ilang account pa na nagsimulang mag-share ng mga larawan ng bodega at mga clip mula sa footage na nagdulot ng iba't ibang espekulasyon. Ngunit nanawagan ang pulisya sa publiko na huwag magpakalat ng impormasyong hindi pa kumpirmado. Kailangan nating mag-ingat. Ang focus natin ngayon ay ang kaligtasan ng biktima at ang pagtugis sa salarin, diin ni Major Jimenez. Samantala, isang grupo ng mga psychologist mula sa Cebu ang nagsimula ng magbigay ng suporta kay Sofia sa ospital.
Sa paunang obserbasyon, nakitaan siya ng malalim na trauma at tila isinasara ang sarili sa mundo. Hindi pa niya kayang isalaysay ng buo ang nangyari. Ngunit nang ipakita sa kanya ang isang still photo ng lalaking nakaitim na jacket mula sa kihi, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Ang reaksyon niyang ito ang lalong nagpatibay sa hinala na ang lalaki sa video ang siyang may gawa ng krimen. Sa labas ng ospital, lalong tumitindi ang tensyon. Dagsaan ang mga reporter at mga usisero, umaasang makakuha ng bagong balita. Naglagay ang mga pulis ng karagdagang security line para mapanatili ang kaayusan. Ilang lider ng komunidad ang dumating din para manawagan ng pag-iingat sa mga residente. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong saksi ang lumitaw. Isa siyang security guard ng pabrika malapit sa bodega na nagsabing nakita niya ang kaparehong motorsiklo noong gabi ng insidente. Nakita ko po yung motor na dumaan bandang 9:00 ng gabi. Huminto pa saglit yung lalaki sa tapat ng guardhouse. Sabi niya, may kukunin lang daw siyang gamit, pahayag ng saksi sa mga investigador. Ang testimonya niya ay lalong nagpasikip sa mundo ng salarin. Naniniwala na ngayon ang mga pulis na pamilyar ang lalaki sa lugar at posibleng dati itong nagtrabaho o may koneksyon sa isa sa mga pabrika sa industrial zone. Hanggang sa hating gabi, nagpatuloy ang paghahanap. Ang mga ilaw ng patrol car ay tumatanglaw sa makikitid na eskinita habang maagang nagsasara ng pinto ang mga residente. Sa gitna ng pangamba at kuryosidad, isang bagay ang sigurado, ang lalaking nakaitim na jacket ay ang pinakapinaghahanap na tao ngayon sa buong Kamaynilaan. Sa ikatlong gabi matapos ang insidente, muling bumalot ang takot sa paligid ng abandonadong bodega. Ang mga residenteng malapit sa lugar ay nagsimulang mabahala matapos makarinig ng mga yabag at isang motorsiklo na huminto sa tapat ng bodega bandang 1:15 ng madaling araw. Ilang residente na sumilip mula sa kanilang mga bintana ang nagsabing nakakita sila ng anino ng isang tao na matagal na nakatayo sa tapat ng bakod bago ito biglang umalis. Agad na ipinarating ang ulat sa pulisya. Mabilis na nagpadala ng patrol team sa lokasyon. Habang nagsasagawa ng pagsisiyasat, nakakita sila ng mga sariwang bakas ng gulong sa maputik na lupa sa tapat ng bodega. Sa paligid ng bakod, mayroon ding upos ng sigarilyo na tila kararating lang itinapon. Ito'y senyales na may isang taong nagpunta doon kamakailan lamang. Lalong tumindi ang hinala na ang salarin ay nagmamanman pa rin sa paligid. Pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa bodega. Sa isang makipot na eskinita, natagpuan ng mga operatiba ang isang maliit na paupahang kwarto na nakapadlock ang pinto mula sa labas. Nang kanilang siyasatin, nakaamoy sila ng matapang na amoy mula sa loob. Matapos humingi ng pahintulot sa may-ari, sa pilitan nilang binuksan ang pinto. Sa loob, natagpuan nila ang mga gamit na pinaniniwala ang pag-aari ng suspect. Isang itim na jacket, isang full-face helmet, at ilang maruruming damit na nakasilid sa isang backpack. Ngunit ang pinakagimbal-gimbal sa lahat ay ang natagpuan nila sa ilalim ng kutson, isang wallet na mailamang ihi na nakapangalan kay Franco Ramos, isang 25 taong gulang na lalaki mula sa Caloocan City. Agad na kinumpirma ni Major Jimenez na ang pagkakakilanlan na ito ang sentro ngayon ng kanilang investigasyon. Malakas ang kutob namin na si Franco Ramos ang lalaki sa kihi footage. Ipinakalat na namin ang kanyang litrato at impormasyon sa lahat ng himpilan ng pulisya sa buong Luzon, mariing pahayag niya. Ngunit may isang bagay na nagpakilabot sa lahat. Sa pader ng kwarto, may mga sulat kamay gamit ang itim na pentel pen. Hindi siya ang una kong biktima. Napatahimik ang lahat ng pulis sa loob ng kwarto. Biglang lumitaw ang hinala na posibleng may iba pang biktima na hindi pa natatagpuan. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpabago sa direksyon ng kaso. Hindi na ito simpleng kidnapping, posibleng isa itong serye ng mga krimen na matagal nang nangyayari. Nakikipagtulungan na ngayon ang pulisya sa isang special investigation team para alamin kung may iba pang mga biktima sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Muling nagimbal ang pamilya ni Sofia sa bagong balita. Hinimatay ang kanyang ina nang malaman ang tungkol sa misteryosong sulat sa kwarto ng suspect. Ang kanyang ama, na puno ng emosyon, ay nagsabing hihingin niya ang pinakamabigat na parusa para sa salarin. Samantala, iniulat ng mga doktor na nagsisimula ng makipag-usap si Sofia.
Kahit mahina pa, nakapagsabi siya ng isang maikling pangungusap sa nurse. Naririnig ko ang mga yabag niya. Gabi-gabi siyang dumarating. Ang mga salitang iyon ay sapat na para tumayo ang balahibo ng sinumang makarinig. Agad na hinigpitan ng pulisya ang seguridad sa ospital kung saan nakakonfine si Sofia, sa takot na subukan ng salarin na lapitan muli ang biktima. Hanggang sa madaling araw, nagpatuloy ang pagtugis. Nagkalat ang mga checkpoint sa buong lungsod, at ang litrato ni Franco ay ipinaskil sa mga terminal, istasyon ng tren, at mga hangganan ng syudad. Ngunit tila naglaho na parang bula ang suspect. May ilang residente pa ang sumumpang nakakita sila ng isang lalaking nakaitim na nakatayo sa isang kanto bago ito biglang nawala ng dumaan ang patrol car. Muling nabalot ng takot ang kamay nilaan. Maagang nagsasara ng pinto ang mga tao, pinagbawalan ng lumabas ng gabi ang mga bata, at ang kwento tungkol sa lalaking nakaitim na jacket ang naging pangunahing usapan sa bawat kanto. Lahat ay umaasang mahuhuli na siya bago pa may masundan na biktima. Nang umagang iyon, mas kalmado ang paligid sa pampublikong ospital ng Valenzuela. Sa kwarto bilang 213, sa wakas ay nagsimula ng magsalita si Sofia. Sa mahina at putol-putol na boses, sinimulan niyang ikwento ang mga pira-pirasong alaala na matagal nang nakakulong sa kanyang isipan dahil sa trauma. Sa kanyang tabi, taimtim na nakikinig ang isang pulis at isang psychologist. Ayon kay Sofia, noong gabi ng insidente, nag-aabang siya ng jeep pauwi mula sa computer shop. Biglang may humintong itim na motor sa kanyang harapan. Nagpakilala ang lalaki bilang kaibigan ng kanyang kuya at sinabing ihahatid na siya pauwi dahil pamilyar daw sa kanya ang mukha ni Sofia. Dahil mukhang taga-roon lang din sa kanilang lugar, walang pag-aalinlangan siyang sumakay. Ngunit ilang minuto lang, lumiko ang motor sa isang madilim at tahimik na kalsada patungo sa industrial zone. Nang magsimula siyang matakot at tangkaing tumalon, may itinutok sa kanya ang lalaki na parang isang patalim at pinilit siyang manahimik. Ikinulong siya sa bodega, itinali at pinakain lamang isang beses sa isang araw. Sabi niya, gusto niya lang daw akong makasama, pero ang mga mata niya. Parang sa baliw, bulong ni Sofia habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Dahil sa testimonya, lalong naging kumbinsido ang mga pulis na si Franco Ramos nga ang salarin. Lumabas sa kanilang background check na dati palang kargador si Franco sa parehong lugar 3 taon na ang nakalilipas, bago ito masisante dahil sa kaso ng maliit na pagnanakaw. Simula noon, palipat-lipat na siya ng tirahan at kilala bilang mainitin ang ulo ng kanyang mga kapitbahay. Hinalughog ng pulisya ang bahay ng mga magulang ni Franco sa Caloocan. Doon, nakakita sila ng isang lumang notebook na may mga kakaibang sulat. Nakalista ang mga pangalan ng babae na may mga inisyal at petsa. Isa sa mga nakasulat ay EFA, katapat ng petsa kung kailan nawala si Sofia. Sa sumunod na pahina, may nakasulat na, gusto ko lang manatili sila dito, sa lugar ko. Ang natuklasang ito ang nagpatibay sa hinala na may matinding problema sa pag-iisip ang suspect. May mga indikasyon ng obsession at delusyon sa kanyang pag-ugali, sabi ni Annalyn Magsaysay, isang forensic psychologist. Tinitingnan niya ang kanyang mga biktima hindi bilang tao, kundi bilang mga imaginary friend na dapat laging nasa tabi niya. Sa gitna ng masusing investigasyon, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa patrol team na nag-ikot sa isang maliit na masukal na lugar sa gilid ng Valenzuela. Nakakita sila ng isang lumang tolda na may mga damit at tira-tirang pagkain. Sa lupa, may mga lumang litrato ni Sofia at ng ilan pang babae na hindi pa nakikilala. Hinala ng pulisya, dito nagtago si Franco bago siya tuluyang tumakas. Gabi na nang magpatawag ng bigla ang press conference ang hepe ng IFI. Inanunsyo niya na si Franco Ramos ay opisyal ng nasa listahan ng mga pinaghahanap na may status na mapanganib. Nagbibigay kami ng babala sa publiko na huwag kumilos ng mag-isa. Kung makita ang suspect, agad na i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya, mariing sabi niya. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang pangyayari na muling nagdulot ng tensyon sa ospital. Bago maghating gabi, isang nurse ang nag-report na nakita niya ang isang lalaking nakaitim na jacket na nakatayo sa likod bahay ng ospital. Nang tangkain niyang lapitan, mabilis itong tumakbo at naglaho sa may kanlurang bakod. Hinabol ito ng mga security guard, ngunit isang itim na jacket,
na nakasabit sa sanga ng puno ang kanilang naabutan, at isang maliit na piraso ng papel na may sulat, "Akin na siya, at mananatiling akin." Ang papel na iyon ay naging bagong ebidensya at isang malagim na babala na nagmamanman pa rin si Franco. Mas hinigpitan pa ang seguridad sa ospital at inilipat si Sofia sa isang espesyal na kwarto na may 24 oras na bantay. Muling nagimbal ang syudad. Ang takot ay naging isang tunay na bangungot. Walang nakakaalam kung kailan at saan muling susulpot si Franco. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagtugis sa kanya ay naging isang karera laban sa oras at katapangan. Isang malakas na ulan ang bumuhos sa Valenzuela City ng gabing iyon. Madulas ang kalsada, madilim ang langit at walang kahit isang bituin. Sa gitna ng lagaslas ng ulan at dagundong ng kulob, isang grupo ng mga pulis na nakasibilyan ang kumalat sa paligid ng ospital. Naghanda sila ng isang bitag, isang estratehiya na binuo matapos ang misteryosong pagpapakita ng lalaking nakaitim na jacket 2 gabi na ang nakalilipas. Ang plano ay simple ngunit delikado. Ginamit ng mga pulis ang parking lot sa likod ng ospital bilang pain, pinalabas na maluwag ang seguridad. Samantala, 2 pulis na nagpanggap na nurse at security guard ang kunwaring nagpapatrolya. Naglagay din sila ng mga karagdagang camera sa lahat ng madidilim na bahagi, kabilang ang malapit sa kanlurang bakod kung saan huling nakita ang suspect. Bandang alas 12:47 ng hating gabi, may nakitang paggalaw ang isa sa mga kamera. Isang taong nakaitim ang mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno, yumuyukod para iwasan ang ilaw mula sa mga garden lamp. Agad na nagbigay ng senyas ang team leader sa pamamagitan ng radyo. Nanahimik ang lahat, nagpipigil ng hininga sa likod ng isang ambulansya. Huminto ang anino sa tapat mismo ng bintana ng kwarto, bilang 213, ang kwartong pinaglilipatan kay Sofia. Sa dilim, ang mukha nito ay maputla, magulo ang buhok, at ang mga mata ay matalim na nakatitig sa bintana. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang salamin mula sa labas, na para bang may tinatawag. Biglang bumukas ang isang malakas na searchlight. Nagsilabasan ang mga pulis, sumisigaw, "Huwag kang gagalaw." "Police 2." Ngunit mabilis na tumalon si Franco patungo sa bakod at tumakbo papasok sa masukal na hardin sa likod. Dahil sa malakas na ulan, naging mahirap sundan ang kanyang mga bakas. Nagsimula ang isang habulan sa gitna ng kadiliman. Gumuhit ang kidlat sa langit na lumikha ng isang nakakakilabot na eksena. Takbo ng takbo si Franco, tinawid ang mga kanal, tinalon ang mga bakod, hanggang sa mapasok siya sa isang eskinita na walang labasan. Pinalibutan siya ng mga pulis mula sa 3 direksyon. Hingal na hingal, dahan-dahan siyang humarap. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata niya ay kasing talim ng sa isang hayop na nasukol. "Hindi niyo kami mapaghihiwalay," sigaw niya sa garalgal na boses, bago itinutok ang isang matalim na bagay sa sarili niyang dibdib. Ngunit bago pa niya masaktan ang sarili, isang pulis ang bumaril sa kanyang kaliwang kamay, dahilan para mabitawan niya ang patalim. Bumagsak si Franco sa lupa, sumisigaw sa sakit. Agad siyang dinamba at pinusasan. Sa gitna ng pagtangis ng ulan, nagsimula ng magwakas ang mahabang gabi ng lagim. Dinala si Franco sa headquarters, sugatan ang kamay. Sa loob ng sasakyan, mahina siyang tumatawa habang paulit-ulit na sinasabi, "Tinatawag niya ulit ako." Hindi pa siya tapos. Ang mga salitang iyon ang nagpatayo sa balahibo ng lahat ng pulis na nakarinig. Sa paunang interogasyon, lumabas na may history ng mental illness si Franco mula pa pagkabata. Dati na siyang na-confine sa isang mental hospital 2 taon na ang nakalilipas, ngunit tumakas bago pa matapos ang kanyang gamutan. Simula noon, palipat-lipat na siya ng tirahan at trabaho. Samantala, sa ospital, biglang nagising si Sofia mula sa kanyang pagkakatulog. Sa mga matang walang emosyon, bumulong siya. "Naririnig ko na naman ang mga yabag niya. Nandito pa rin siya." Ito ay sa kabila ng katotohanang sa labas ng kanyang kwarto. Kinukumpirma na ng mga pulis na si Franco ay nahuli na at mahigpit na binabantayan. Ngunit ang mas nakapangingilabot, may naitala ang security camera ng ospital na hindi maipaliwanag. Noong 12:49 2 minuto matapos mahuli si Franco, isang itim na anino ang nakitang nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto 213 sa loob ng 5 segundo bago ito dahan-dahang naglaho.
Itinago ng pulisya ang recording na iyon. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang nakita ng gabing iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang misteryo sa lumang bodega at ang lalaking nakaitim na jacket ay mas madilim pa kaysa sa isang ordinaryong krimen. Isang linggo na ang nakalipas simula nang mahuli si Franco Ramos at unti-unti nang nanunumbalik ang kapayapaan sa Valenzuela City. Bagamat mayroon pa ring agam-agam, idineklara ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon. Ngunit may mga bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Si Franco ay nasa isolation ward na ngayon ng National Center for Mental Health sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Subalit tuwing sasapit ang gabi, may mga kakatuwang pangyayari na inire-report ang mga nurse. Madalas daw magsalita mag-isa si Franco, nakatitig sa kisam at mahinang tumatawa habang bumubulong. Hindi pa siya natutulog. Nasa labas pa rin siya ng bintana. Ang nakakatakot, sa tuwing sinasabi ni Franco ang mga salitang iyon, biglang namamatay ang ilaw sa buong ward sa loob ng ilang segundo. Kasunod nito ay maririnig ang tunog ng isang bagay na nahulog o mga yabag sa hallway na dapat sana ay walang tao. Samantala, inilipat na si Sofia sa isang halfway house ng Sesgue para sa kanyang psychological recovery. Bagamat bumubuti na ang kanyang kalagayan, madalas pa rin siyang magising sa hating gabi na sumisigaw sa takot. Sa isang therapy session, may iginuhit siya sa papel, isang lalaking nakaitim na jacket na nakatayo sa tapat ng bintana habang hawak ang isang taling raffia. Sa ilalim ng guhit, may mga salitang nakasulat, nangako siyang babalik kapag umulan. Ayon kay Ethe Magsaysay, ang reaksyon na ito ay bahagi ng malalim na trauma na hindi pa tuluyang gumagaling. Ngunit matapos ang insidente sa ospital noong gabing umuulan, nagsimulang magtanong ang mga pulis kung ang trauma nga ba ay epekto lang ng sikolohiya o mayroon pang mas malalim na dahilan. Isang hapon, muling sinuri ng dalawang investigador ang mga gamit ni Franco na nakuha sa kanyang inuupahang kwarto. Sa gitna ng mga lumang papel at kakaibang notebook, nakakita sila ng isang lumang litrato. Makikita dito ang isang batang Franco na nakatayo sa tapat ng parehong bodega, kasama ang isang batang babae na tinatayang 10 taong gulang. Sa likod ng litrato, may petsang Hulyo 17, 2015 at isang pangungusap, ang una kong kaibigan, wag mo akong iwan. Matapos imbestigahan, lumabas na ang bata sa litrato ay naiulat niyang nawawala 9 na taon na ang nakalipas. Isang kaso na hindi kailanman nalutas. Dahil sa bagong ebidensya, naniniwala ang mga pulis na matagal nang may ganitong obsesyon si Franco sa mga batang babae na para bang gusto niyang palitan ang nawala niyang nakaraan. Ngunit ng gabing iyon, may nangyari na namang kakaiba. Sa halfway house kung saan naroon si Sofia, nakuna ng isa sa mga DV's camera ang isang itim na anino na dumaan sa koridor. Walang sinuman doon. Ngunit ang kurtina sa kwarto ni Sofia ay gumalaw na parang hinipan ng hangin kahit nasarado ang lahat ng bintana. Nagising si Sofia at tumitig sa kurtina. Sa mahinang liwanag, bumulong siya. Naririnig ko na naman ang mga yabag niya. Nandito pa rin siya. Kinabukasan, may natagpuan ang mga staff sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto, ang itim na jacket na kapareho ng kay Franco, basang-basa na para bang kagagamit lang sa gitna ng ulan. Ngunit tuyo ang panahon ng gabing iyon at walang senyales ng pag-ulan sa buong Metro Manila. Naguluhan ang mga pulis. Ang ebidensya ay nakalock sa headquarters, pero ang jacket na natagpuan ay identical, hanggang sa maliit na mansa ng dugo sa dulo ng manggas. Walang bakas ng sinuman sa paligid ng halfway house. Hindi isinapubliko ang balitang ito. Ngunit sa pagitan ng mga investigador, nagsimula ang bulungan na baka hindi pa talaga tapos ang kaso. Na ang aninong nakaitim na jacket ay gumagala pa rin, bilang isang obsesyon o isang bagay na mas madilim pa. Muling bumaba ang gabi sa Valenzuela, dala ang malamig na hangin. Sa bintana ng halfway house, nakaupo si Sofia, yakap ang kanyang mga tuhod. Nakatingin siya sa madilim na hardin at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Isang tunog ng mga yabag ang narinig na papalapit. Dahan-dahan, isang anino ng lalaki ang lumitaw sa salamin ng bintana. Sa kalaliman ng gabi, ang halfway house ay nababalot sa katahimikan. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang tiktak ng orasan ang maririnig. Gising pa rin si Sofia, nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa bintanang natatakpan ng puting kurtina.
Hindi umuulan, pero ramdam niya ang lamig at bigat ng hangin na para bang may nagmamasid mula sa labas. Bigla, may marahang katok sa salamin ng bintana. 1, 2, 3. Pinigil ni Sofia ang kanyang hininga. Alam niya ang tunog na iyon. Ang parehong tunog na naririnig niya noong nasa bodega pa siya. Nanginginig niyang hinawakan ang dulo ng kortina at dahan-dahang hinawi ito. Sa likod ng salamin, malabong nakikita ang isang mataas na anino na nakaitim na jacket. Hindi malinaw ang mukha, pero ang mga mata nito ay tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Natigilan si Sofia sa pagitan ng takot at pagkilala. Naaalala mo pa ba ako? Isang malalim na boses ang kanyang narinig. Imposibleng tumagos ang tunog sa makapal na salamin, pero malinaw niya itong narinig. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit parang ang bigat ng kanyang mga paa. Biglang kumurap-kurap ng 2 beses ang ilaw sa kanyang kwarto, at pagkatapos ay tuluyan ng namatay. Tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbigay linaw sa anino. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto ng kanyang kwarto. Sofia, ayos ka lang ba? Boses iyon ng security guard. Pero bago pa mabuksan ang pinto, muling nagsalita ang boses mula sa bintana, mas malapit, mas malinaw. Nandito ako, tulad ng dati. Nang sa wakas ay mabuksan ng gwardya ang pinto, walang tao sa loob. Bukas ang kurtina, bahagyang nakaawang ang bintana. Wala na si Sofia sa kanyang kama. Tanging isang maliit na basang marka sa sahig malapit sa bintana ang naiwan, na para bang may nakatayong basang-basa roon. Nagpanik ang lahat. Tumawag agad ng backup. Sinuri ang key. Sa recording noong 2:11 minuto, isang itim na anino ang nakitang lumapit sa bintana mula sa labas. Pagkatapos, biglang nag-static ang video sa loob ng 60 segundo. Nang bumalik ang signal, wala ng tao sa kwarto. Kinabukasan, muling nagimbal ang buong syudad. Isang dalagita ang nawawala mula sa isang secured na pasilidad, nag-iwan lamang ng bakas ng tubig at isang misteryosong tunog sa recording. Walang senyales ng forced entry na para bang naglaho na lang siya. Muling kinuna ng pahayag si Franco sa mental hospital. Nang sabihin sa kanya na nawawala si Sofia, malakas siyang tumawa. Nalalaki ang mga mata, paulit-ulit niyang sinabi, sabi ko na sa inyo, tinatawag niya ako. Siya ang dumating, hindi ako. Tumayo ang balahibo ng lahat sa kanyang sinabi. Kinumpirma ng forensic team na sumuri sa kiwi ang isang nakakagulat na bagay, ang anino sa labas ng bintana ay hindi tugma sa katawan ni Franco. Mas matangkad ito, mas payat, at ang mukha ay hindi kawangis ng tao. Muling bumuhos ang malakas na ulan kinagabihan sa buong Valenzuela. Sa isang maliit na eskinita malapit sa lumang bodega, isang residente ang nag-report na may narinig siyang umiiyak na babae. Nang kanilang tingnan, isang laso lang mula sa buhok ni Sofia ang kanilang natagpuan, basang-basa sa gitna ng kalsada. Ngayon, hindi na lang takot ang nararamdaman ng mga residente, kundi lagim. Muling isinara at binantayan ng mahigpit ang bodega. Ngunit minsan, mula sa loob, may maririnig daw na isang mahinang boses na tumatawag, na parang may isang taong hindi pa tuluyang umaalis. Nandito ako. Huwag mo na akong iwan ulit. Malakas ang buhos ng ulan sa Valenzuela, na parang inuulit ang madilim na gabi ilang linggo na ang nakalipas. Sa gitna ng ulan, 2 patrol car ang dahan-dahang naglakbay patungo sa industrial zone, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nakaselyo na ang bodega, ngunit dahil sa mga ulat ng mga residente tungkol sa isang umiiyak na boses mula sa loob, nagpasya ang mga investigador na bumalik. Tumatagos ang ilaw ng sasakyan sa manipis na hamog. Hanggang bukong-bukong ang baha. Nakakabit pa rin ang police line, pero may bahagi ng punit. Si Major Jimenez mismo ang nanguna sa operasyon. Walang hihiwalay, manatili sa pormasyon, mariin niyang utos habang binubuksan ang kanyang flashlight. Pagbukas pa lang ng bakal na pinto, isang malamig at maalinsang ang hangin ang sumalubong sa kanila. Ang loob ay madilim, maalikabok at puno ng mga lumang sako. Ngunit may kakaiba ngayon. Sa pader sa likod, may mahabang marka ng tubig, na para bang may basang kamay na gumapang pababa. Sa ilalim nito, nakalatag ang isang kulay rosas na laso, kapareho ng laging suot ni Sofia. Dahan-dahan itong pinulot ng isang pulis.
Ngunit bigla, may narinig silang mga yabag mula sa itaas. Itinutok nila ang kanilang mga flashlight sa bakal na hagdanan patungo sa itaas na palapag. Huminto ang mga yabag. Katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang bulong ng isang dalagita. Umuwi na ako. Tumayo ang balahibo ng buong team. Sumenya si Major Jimenez sa 2 tauhan na umakyat. Dahan-dahan silang umakyat sa umuugong na hagdanan. Pagdating sa itaas, itinutok nila ang flashlight sa isang sulok. Doon, may nakatayong nakatalikod. Mahaba at basang buhok, maruming puting damit, at sa kaliwang kamay ay hawak ang isang taling raffia. "Huwag kang gagalaw," sigaw ng isang pulis. Ngunit hindi gumalaw ang anino, yumuko lang ito ng bahagya. Lalong lumakas ang ulan sa labas, at isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bodega. Kasabay ng pagguhit ng kidlat mula sa siwang ng bubong, dahan-dahang lumingon ang anino. Hindi ito si Franco. Hindi ito tao. Ang mukha nito ay maputla at walang mata. Tanging madilim na butas ang nakatitig sa kanila. Sabay-sabay na napaatras ang buong team. Nahulog ang isang flashlight at namatay. Sa dilim, isang maikling sigaw ang narinig, sinundan ng mga nagmamadaling yabag pababa ng hagdan. Agad na nag-utos si Major Jimenez ng evakuasyon. Lahat, labas na. Ngunit bago pa sila makalabas, narinig nila ang pinto ng bodega na dahan-dahang nagsasara ng kusa. Isang malamig na hangin ang umihip at pinatay ang lahat ng kanilang ilaw. Mula sa kadiliman, isang mahinang tawa ang narinig, boses ng isang dalagita. "Hinihintay ko kayo. Ngayon, alam niyo na ang pakiramdam." Nang sa wakas ay mabuksan nila ang pinto at makalabas, nagsisimula ng tumila ang ulan. Ngunit may nagbago sa loob ng bodega. Ang ilang sako ay nasa ibang pwesto na, nagkalat ang mga taling raffia, at sa pader malapit sa pinto, may nakasulat gamit ang putik. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, agad na ipinarating ang ulat sa IE headquarters. Ngunit nang magpadala ng karagdagang team para suriin muli ang lugar, wala na ang lahat ng bakas. Ang laso, ang sulat sa pader, pati ang mga bakas ng paa sa sahig ay naglaho na. Tila walang nangyari noong gabing iyon. Ang tanging naiwan ay isang recording mula sa bodycam ng isang pulis na umandar ng ilang segundo bago mamatay. Sa recording, nakita si Sofia na nakatayo sa sulok ng bodega, nakangiti, bago dahan-dahang humakbang paatras sa kadiliman. Ang recording na iyon ang naging huling ebidensya, at isang bagong misteryo ang nagsimula. Nawala nga ba talaga si Sofia, o bumalik lang siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat? Binalot ng makapal na hamog ang Valenzuela City pagsapit ng madaling araw. Sa headquarters ng AC, punang tensyon ang isang special conference room. Sa isang malaking screen, paulit-ulit na ipinapalabas ang video mula sa bodycam. Malinaw na nakikita si Sofia, nakatayo sa sulok ng bodega, mahaba ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Sa likod niya, isang malaking itim na anino ang nakatayo, tila isang lalaking nakaitim na jacket. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay nang dahan-dahang tumingin si Sofia sa kamera at ngumiti. Isang ngiti na hindi pangkaraniwan, malapad, naninigas at malamig. Namumutla si Major Jimenez. Ang recording na ito ay kuha noong 2:16 mahina niyang sabi. At sa parehong oras, si Franco Ramos ay nasa isolation ward, nakatali at binabantayan ng 3 nurse. Walang makapagpaliwanag. Kinumpirma ng mga video expert na walang anumang digital manipulation ang naganap. Ang mas nakapangingilabot, pagkatapos ng insidente sa bodega, nagiging kakaiba ang panahon sa lugar na iyon tuwing Biyernes ng gabi. Isang malakas na ulan na may kasamang kidlat ang laging dumarating sa halos parehong oras, bandang 2:00 ng madaling araw. May mga residenteng nagsasabing nakakarinig sila ng isang babaeng tumatawa sa gitna ng ulan na sinusundan ng isang mahabang pag-iyak na nawawala kasama ng hangin. Samantala, lalong lumala ang kalagayan ni Franco. Inilipat na siya sa isang underground isolation cell. Gabi-gabi siyang sumisigaw, tinatawag ang pangalan ni Sofia, bago biglang tumahimik na parang may naririnig. Ayon sa tala ng nurse, noong gabi ng insidente sa bodega, biglang tumaas ang presyon ni Franco at kinumbulsyon siya, na para bang nararamdaman niya ang nangyayari sa malayo. Pumunta siya doon. "Sinusundo niya ako," sabi niya bago mawalan ng malay.
Ang konklusyon ng mga psychologist ay mayroong isang malalim na psychic bond sa pagitan nilang dalawa, isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng siyensya. Pagkalipas ng isang linggo, nagpasya ang pulisya na tuluyan ng isara ang buong lugar ng bodega. Binakuran ito at nilagyan ng mga babala. Ngunit ng gabing iyon, isang matandang security guard na nagngangalang Manglito ang nag-report ng isang bagay na nakakakilabot. Bandang 9:00 ng gabi, nakita niyang umilaw ang loob ng bodega, kahit putol na ang kuryente. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya ang anino ng isang dalagita na naglalakad, sinusundan ng isang mas matangkad na aninong nakaitim na jacket. Tinangka niyang lumapit, pero biglang namatay ang ilaw. Kinabukasan, bas ang lupa sa paligid ng bintana, kahit hindi naman umulan. Itinago ang ulat na ito. Alam ng pulisya na hindi ito matatanggap ng publiko. Ang bodega sa Valenzuela ay opisyal ng isinara, ngunit para sa mga residente, nakilala ito bilang ang bodega ng mga luha. Hanggang ngayon, tuwing umuulan sa hating gabi, may mga sumusumpa na nakakarinig sila ng 3 marahang katok mula sa direksyon ng bodega, na sinusundan ng isang bulong ng babae. Umuwi na ako. At sa parehong sandali, sa mental hospital, laging nagigising si Franco Ramos, ngingiti at tititig sa bintana habang bumubulong, nandito na siya. 3 buwan ang lumipas. Isang malaking karatula na nagsasabing ibawal pumasok, mapanganib di lugar, ang itinayo ng lokal na pamahalaan sa harap ng bodega ng mga luha. Ngunit ang pagbabawal ay lalo lamang nagpaalab sa kuryosidad ng iba. Isang gabi, 3 estudyante ng journalism ang palihim na pumasok. Plano nilang gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa mga urban legend ng Maynila. Ang pangalan ng kanilang proyekto, Mga Kwento Mula sa Abandonadong Bodega. Gamit ang kanilang kamera, drone, at mga headlamp, dumaan sila sa isang siwang sa kinakalawang na bakod. Wala namang tao rito, sabi ni Adrian, pilit na pinapakalma ang dalawang kasama. Ngunit ramdam nila ang bigat ng hangin. Sinimulan nila ang pag-record. Sa simula, puro alikabok, mga sirang sako, at tunog ng mga dagalang ang kanilang nakikita at naririnig. Ngunit nang itutok ang kamera sa likurang bahagi ng bodega, biglang huminto ang isa sa kanila, si Nadine. Narinig niyo iyon, bulong niya. Mula sa itaas, may mahinang tunog ng mga yabag at isang talingtila kumikiskis. Inakala nilang hayop lang. Ngunit nang itutok ni Adrian ang kamera sa bakal na hagdanan, may nakita silang nakasabit, isang kulay rosas na laso, basang-basa at tumutulo. Bago pa sila makagalaw, kumurap-kurap ang ilaw ng kanilang kamera at tuluyang namatay. Sa gitna ng kadiliman, isang mabigat na paghinga ang narinig nila sa kanilang tabi. Adrian, ikaw ba yan? Tanong ni Nadine. Walang sumagot. Tanging isang mahinang bulong sa likod niya, sa mismong tainga niya. Sabi ko na kasing wag nang babalik. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Nahulog ang kamera sa sahig at saglit na nai-record ang anino ng isang babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa likod ni Adrian, na ngayon ay parang estatwa. Hinawakan ng anino ang kanyang balikat. Sa sumunod na segundo, nag-static ang video bago tuluyang mamatay. Kinabukasan, natagpuan ang kanilang sasakyan sa labas ng bakod. Bukas ang pinto at mainit pa ang makina, ngunit wala na silang tatlo. Natagpuan ang kanilang kamera ilang metro mula sa bodega. Naubos na ang baterya, ngunit na-recover ang huling file, isang 7 minutong video na walang tunog, tanging kaluskos at isang mahinang tawa sa background. Mabilis na isinara ang kaso. Ngunit kumalat ang video sa internet bago pa ito mabura. Sa huling segundo ng video, makikita ang isang babaeng may mahabang buhok na nakatitig sa kamera. Walang emosyon ang kanyang mga mata, pero gumagalaw ang kanyang bibig, bumubuo ng mga salitang, nandito pa rin ako. Simula noon, wala nang nagtangkang lumapit. Ang bakod ay pinalitan ng mataas na pader na may bantay gabi-gabi. Ngunit sumusumpa ang mga residente na sa ilang gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan at nagsisimula ng umulan, naririnig pa rin ang 3 katok mula sa loob. At kung may sapat kang lakas ng loob na lumapit, isang mahinang boses ang tatawag mula sa likod ng pader. Pumasok ka. May ikukwento ako. Lumipas ang mga taon. Ang lumang industrial zone ay halos kinalimutan na ng panahon. Binalak ng gobyerno na gibain ang lahat ng gusali, ngunit sa tuwing may dalang bulldozer, may nangyayaring kakaiba.
Ang unang operator ay biglang kinumbulsyon, nakatitig sa kawalan habang bumubulong, "Wag daw sirain." Nandito pa raw siya. Pagkatapos noon, wala nang trabahador na pumayag pang bumalik. Isang gabi, isang batang mamamahayag na nagngangalang Rafael, Rafael Cruz ang nagpasyang muling buksan ang kwento. Pumasok siyang mag-isa, dala ang kanyang kamera. Nagsimulang umambon. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tatlong katok. Nang itutok niya ang kamera sa pinanggalingan ng tunog, nakita niya ang isang lumang upuan. Sa ibabaw nito, ang pamilyar na kulay rosas na laso. Nang damputin niya ito at muling tumayo, nakuha ng kanyang kamera ang isang anino sa kanyang likuran, isang babaeng may basang buhok na nakatakip sa mukha. Mabilis siyang lumingon pero wala na ito. Nagsimulang mag-static ang kanyang kamera. Mula sa speaker, isang bulong ang narinig. "Huwag mong burahin ang kwento ko." Sa takot, tumakbo si Rafi palabas. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang matangkad na aninong nakaitim na jacket ang humarang sa kanya. Natumba siya, tumilapon ang kamera. Sa huling recording, isang pares ng paa ang nakitang nakatayo sa tabi ng kamera, sinundan ng isang mahinang tawa ng babae, at pagkatapos ay katahimikan. 3 araw ang lumipas, natagpuan ang kanyang kamera. Wala si Rafi. Ang huling video ay nagpapakita ng isang abandonadong bodega, at isang pangungusap ang lumitaw sa screen, na hindi alam kung sino ang nagsulat. May mga kwentong hindi dapat binubuksan, dahil may mga biktimang sila mismo ang sumusulat ng kanilang katapusan. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan napunta si Rafi. Ngunit tuwing umuulan sa lugar na iyon, isang maliit na ilaw, na parang ilaw ng kamera, ang madalas makitang kumikislap sa loob ng bodega. Isang umaga, nagising ang mga residente sa isang kakaibang ugong. Mula sa direksyon ng bodega, may manipis na usok na lumalabas. Nang dumating ang mga bumbero, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang kanilang nasaksihan. Ang bodega ay nasusunog mula sa loob. Ang apoy ay kulay asul, ngunit hindi ito kumakalat palabas. Sa gitna ng apoy, narinig ang 2 boses, isang umiiyak na dalagita at isang tumatawang lalaki. "Umuwi na ako. Hinihintay na kita." Nang maapula ang apoy, abo na lang ang natira. Lahat ng bagay sa loob ay naglaho. Ngunit sa gitna ng sunog na sahig, natagpuan ang isang bagay, ang itim na kamera ni Rafi. May isa itong video na may titulong "Wakas." Ipinakita sa video si Rafi, nakaupo sa sahig, kalmado ang mukha. Sa harap niya, nakatayo ang babaeng may mahabang buhok. Narinig ang boses ni Rafi, hindi sila masama. Gusto lang nilang marinig. Inilahad ng anino ang kanyang kamay kay Rafi. Isang nakakasilaw na puting ilaw ang lumitaw sa screen, at pagkatapos ay kadiliman. Nagpasya ang mga otoridad na tambakan ng semento ang buong lugar. Idineklara itong dead zone. Ngunit ang kwento ay nananatiling buhay. Sabi ng mga matatanda, kung umuulan sa Valenzuela ng 2:00 ng madaling araw, huwag kang titingin sa direksyon ng lumang industrial zone. Dahil doon, may 2 anino na laging naglalakad sa ilalim ng ulan, isang dalagitang may mahabang buhok at isang lalaking nakaitim na jacket, magkasabay na naglalakad bago maglaho sa hamog. Ang kaso ng bodega ng mga luha ay tuluyan ng isinara. Ngunit ang kwento ay isang paalala na hindi lahat ng misteryo ay dapat pangbuksan. Mula sa trahedya, naging isang madilim na alamat na hindi kailanman mamamatay. Dahil may mga naniniwala na ang ilang biktima ay hindi tuluyang umaalis. Naghihintay lang sila ng susunod na taong makikinig sa kanilang tawag.